Ayan 'no, nakita niyo yung sako? Ayun 'no, binuhat, puting-puti. Okay, recently nagpakita na naman ang mga yawa ng sako-sakong ebidensya. Nakita niyo ba? Nagago na naman kayo ng ano na 'to. Alam mo nakakaloka kasi mga kababayan, yung sako bagong-bago, galing sa dagat 4 years ago, bagong-bago talaga. Here we go. Ito, oh. Nakita niyo 'to? Dali, Ay teka, open natin Facebook. Ayan 'no, nakita niyo yung sako? Ayun 'no, binuhat, puting-puti. Putang inang 'to mga 'to. Nakita niyo, inilagay ko niya do'n sa blue tapos tinatakpan pa ng mga katawan nila. Ano 'to? Uy, mga yawa. Ulitin niyo ulit. Ayun na yung sako, puting-puti. Putang inang 'to mga ito. My God, ang sarap talaga nilang gurgurin. Uy, Philippine Coast Guard, hindi na kayo nahiya. Ano kayo, yun oh, tinatakpan ng katawan nila. Obviously, tinatakpan ng katawan nila. Kita niyo? Gusto niyo ulitin natin? Okay? Sako-sakong tanim kalansay. Yung mga buto daw baka nandiyan. 'Di ba, ulitin nga natin. Ayan o mga kababayan, yung sako, ayun o, tinatakpan pa nila. Bakit hindi yan hinarap sa camera? Bakit hindi nyo hinaharap yan? 'Di ba dapat excited kayo, iharap nyo sa camera? Bakit tinatakpan nyo ng, kino-cover up nyo ng mga katawan yung mga hindi naman brusko? Mga katawang dugyot. Okay? Oh my God. Tanim Calavera. Bisaya ka dahil, si Sarah Lynn Ilonggo ka. Oo nga, Calavera, ay nasa Amon. Okay, tanim. Ano sabi ni ko, King? Ang hirap-hirap buhatin. Ano yan? Parang ang hirap-hirap, parang hirap na hirap pa sila buhatin kung buto lang yon ay magaan na dapat yung buhatin. I know. Nakita niyo pagbuhat nila, akala mo nakaw na ginto yung inano nila, tapos sinatakpan ng katawan. Ayaw niyo ba papaalisin yung mga bangag na yan? Ano ba ginagawa niyo dyan? Ano ginagawa niyo mga palangga? Hi, Colleen, I love you too, darling. Diversionary tactics ang ginagawa ni Bangag para mawala ang kaso ng 2025 budget. Ayun na nga, isa pa yan, yung budget na yan. Di ba? Wala naman kayong ginagawa eh. Nagdadakdak na ako dito 3 years. Okay? Sa airport, tanim bala. Sa Malacanang, tanim alpot. Tanim alpot, tanim boto, ano na ba? Tinaniman ng alpot. Nakakaloka ito. Tapos recently, mga kababayan, well, tapusin muna natin itong ano na ito. Hi, Tintin Reyes, sabi ni Tintin, baka daw buhangin yung laman. Ang nakakaloka kasi, mga palangga, nasa na yung favorite kong Amber? Magdadagdagan ko, medyo kulang. Ginagago kayo. Napanood ko yung isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na sinasabi niya kasi nga inaano sila, tinutuligsa sila natin ng mga netizens like us na yung mga sako malinis yung pinagpatungan nila. So sinabi nila hindi daw yun yung pinagpatungan hindi daw yun galing sa dagat. Yun daw ay Maria yes, I have nude shade. Yeah, lahat ako po, kompleto ako. Nan-lipstick ko na yun noong nakaraan. Hindi kasi siguro nanood noong nakaraan. So anyway, mga palangga, sinabi na kesyo inilipat lang daw nila sa sako. Tapos tinanggal daw nila yung mga lumot doon kasi nilulumot na. Ano ang tawag dyan, mga palangga? Ngayon, ano ang tawag doon tinanggal-tanggal nila ang lumot? Mga palangga, importante yung mga lumot na yun. Kasi baka mamaya nandoon yung laway ni Bangag. Nandoon yung pinagsingutan ni Bangag. Ibinida nila yung sako, tapos may mga buto-buto na talagang maitim na. Tapos ngayon meron naman silang yung pinakita natin, bago na naman ang sako. My God, darling, mga polis, mga bruskong-brusko, anong ginagawa nyo sa buhay ninyo? Ginagago na kayo lahat. Di ba? Masyadong contaminated na ang ebidensya, sabi ni Sixto Mogat Sr. Yeah, tinatamper nila yung ebidensya. Kasi sinasabi nila, tinanggal daw yung lumot, tinanggal yung mga ano doon. Importante nga, material lahat yun. Whether may toothpick doon o kung ano man, nilinis nila yung ebidensya. Anong bobo talaga, no? Tapos kayo naman, nakaupo lang kayo sa bahay ninyo, ayaw nyo mag-speak up. Right? Ginagago na kayo. Anong sabi nung okay? Ano ang sabi ng Coast Guard? Nilipat lang namin sa sako kasi tinanggalan namin ng mga lumot, ng mga ganyan-ganyan lahat po. Sabi ko kung nanonood kayo ng mga crime investigation, 'di ba? Ng mga forensic files,
Lahat ng material ay importante, hindi mo pwedeng hugasan, hindi mo pwedeng tanggalin, kasi importante yan dahil yung algae na yon o algae na sinasabi niya, yung lumot, baka nandoon ang what? Ang dugo ni Satanas. Malay mo, si Satanas pala ang gumurgor. Di ba? Grabe, ilang taon na. Hindi nasira ang sako. Hoy, hindi kami tanga, sabi ni Noraisa Saligan. Exactly palangga. Ayaw niyo naman mag-speak up day. Lubog na Pilipinas. Wala nang batas sa Pilipinas. Wala rin, kaya sabi ko kanina, nung binabasa natin yung balita about sa Supreme Court unbanked na pinapaliwanag itong mga hinayupak na to ng mga Kongreso at Senado, baka na naman drama-drama lang para kunyari, syempre nag-appeal ang Vice President natin na dinggin at magkaroon ng patas na pagtanaw dito sa kanyang impeachment, baka luto na. So you have to get out sa bahay ninyo. Diyan pa lang giloloko na kayo ni Bangag ng DOJ, ng PNP, ng ano tawag dyan? Philippine Coast Guard, ng DOJ. Tapos nakaupo lang kayo, okay pa lang din sa inyo. Sa ibang bansa, tanggal na yung Bangag na administrasyon. Ang Jutang Ginemes, 3 years na ako dito nagngangal-ngal. Ano bang ilalabas ko sa inyo? Yung boobs ko. Para mag-alsa kayo? Anong gagawin natin? Yes, ipa-DNA yan. Yung sako, my goodness, ang linis. Kasing malinis pa nga dun sa sako, binili yung bigas dun sa palengke. Anong kadyutahan yan? Ang bottom line, ang laban natin, ang araw-araw na pinag-uusapan natin, actually paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang yung paggigipit. Nag-iiba-iba lang, pero ang bottom line, ang kalaban natin, bangag pa rin. Sabi nga ni isa, di ba, Hills Shop, no? Sabi ko nga, sinabi ko yan kahapon ba yung nag-vlog tayo na tignan ninyo ang mga sementeryo, yung mga pamilya ninyo na mga nasa Nitso. Tignan ninyo at baka nawala na at baka nandun na sa Taal Lake at inilibing nila. Kita-kata niyo yung video? Tinatakpan nila. Alam nila may camera doon. May camera na nakaharap sa kanila. Kung totoo yun, dapat iharap nila sa camera. Hey, nakakuha kami ng mga buto-buto. O, di ba? Wala eh. Ano ginagawa nyo? Huy, ikaw. Ikaw, supot na sundalo. At ikaw, Tore. Yan. Well, wala na yung kasabot yan. Kayo mga supot. Anong for the people? Protect the people. Serve and protect bullshit. Gagawin nyo na naman kami? Ang sako, malinis pa sa mukha ni Tore? Di ba? Baka na, yung sako, malinis pa sa mukha ni Tore at ni Boying Remulla na parang mga inaagnas na. Mabuti pa yung mukha ni Remulla at saka ni Tore, inaagnas na, yung sako, buhay pa eh. Di ba, mga palangga? Oh my God, maganda pa yung sako sa mukha ni Lisa Tanas eh. Mga yawa. Ay, ambot sa inyo na may bubuan sang tsa, mga ilin, mga ihudi punggol. Nakakatawa na lang, pero you know what? You have to get out. Nakita niyo yung sako? Putangin na, mukha ni Tore bulok na. At saka ng DOJ, yung sako talagang buhi pa. Ay, nako, ambot sa inyo. Ay, nako. Ay, giatay, alpot patotot. Oh. Tignan natin ulit mga kapapasok lang. Oh, notice ha? Notice. Oh, tignan nyo, nasa singit ni Dodong. Ayun o, yung sako. Di ba maganda pa yung sako? Makinis pa sa mukha ni Tore. Ayun ako, ano nagagawin natin dito? Ano na? Nami pangloo ko ng mga linti. Ano gagawin nyo? Sabihin nyo nga yan. I-echo nyo yan. Yung sako, malinis pa sa mukha ni Tore at ni Remulla. Yung dalawang yun, yung mga mukha nila, sama mo na si Lisa, mga mukhang inaagnas na. Yung sako, buong-buo pa eh. Ay, nako. Ay, nakakaloka na ito, Valerie. Natawa ako doon ha. Giatay. Ay, nako. Nami talaga pang loo ko ng mga linti. So, now what? Ano gagawin nyo? Ha? Ang Pangulong Duterte, nandun. Si Alan Cayetano, naghain ng resolusyon para ipaglaban ang nakinawagan ng human rights. Ay, naku, Alan, nasaan ka na? Binabay na lang tayo, Alan. Si Alan Cayetano, asa ka na? Alam mo, wala din kasi akong believe kay Alan Cayetano. Diba? Dati sinasabi niya, kay Bangag, o ikaw, yung isang minuto ko, ninanakaw mo. Nung naging presidente si Bangag, wala na, hindi na nagsasalita. Nagsalita man siya ngayon, pero hindi na siya hardcore, katulad ng dati. Although nagahin siya ng resolusyon para dito nga daw, as a human rights ni Pangulong Duterte na nanawagan sa kay Bangag, bakit hindi mo boljakin yan kay Tano? Nung nagdebate kayo dati, ang tapang-tapang mo, ninanakaw mo pa pati minuto ko. Nung naging presidente na si
Si Bangag, ano ka na? Elbow to elbow na kayo? Hindi ka na nagsasalita? Walang mga paninindigan. Sabi ko kung ako senador diyan, kung ako nandiyan, mga kababayan, araw-araw may rumble. Alam niyo doon, araw-araw siguro talagang rumble sa Senado. Oh, hindi yung ganyan. Takot daw kay Lisa Tanas, sabi ni Watson. Hindi yan pakikinggan. Hindi na nga pinakinggan, di ba? Inano nga nila, dishonor nga nila, di ba? Hindi nga ginrant yung unang interim release in the past, di ba? O ano na, wala na tayong maasahan. Mag-make up na lang tayo. Ganyan-ganyan na lang tayo. Sabi ni 5590, Lisa Tanas, mukhang bulok na at expired na ang kipay. Oo nga, for sure. Expired na yun palangga. Okay? From Colorado, USA, sabi ni Sherfar. Sabi ni Hill, tanim sako para sa tanim kalansay. Ayun na nga. You like you like this one? Okay, nako. Thank you. So, mga kababayan, sabi ni Tre, paano nila nalocate yung sako na kalapad-lapad ng lake? May contact ba sila sa Tanas sa mga paryente ng mga undin? Mga undin sa lake. Maganda tong comment ni Palangga. Basahin nyo to. Paano nila nalocate ang sako kalapad sa lake? May contact ba sila sa Tanas sa mga paryente niya na undin sa lake? Malamang Palangga. Malamang meron siyang contact doon sa mga undin. Kaya nagkaroon ng mga sako-sako doon. Okay? Grabe nakakaya ng Pangulo natin ngayon sa kahabol sa mga Duterte, walang project ni isa, sabi ni Noraiza. Exactly, exactly Palangga. Pati si Undin nadalahig na. Sabi ni Ivy, ayan, nasa na si Ivy? Ayan, ay, ba't nawala? Grabe nakakaya yung Pangulo. Ang bilis ng comment. Okay? Dali lang. Kala nila maniniwala sa tanim boto. Ayan.